Alright, so welcome back to our channel, the Sips Peters TV. And guys, our topic for today is to discuss the function of the 4 basic refrigeration cycle. Before I moving ahead, it is refresh you. Please subscribe our channel and press the notification bell so that you can find more interesting video in the future. So what is mean by refrigeration cycle? So naturally heat always flows from the hot body to the cold body. And the refrigeration cycle starts and ends with the compressor. The refrigeration flows into the compressor where it is compressed and pressurized. And this point, the refrigerant is a hot gas, and the refrigerant process to the expansion valve where it is expand and losing pressure and heat. So what is meant by refrigeration cycle? Reverse thermodynamic cycle where by heat is transferred from the body with a lower temperature to the body with a high temperature, and owing to the expenditures of work. These refrigeration cycle are used in refrigerating machines and in gas refrigerators. So the natural heat always flows from the hot body to cold body. As you that, but in the refrigeration, we need to reverse that, mean we need to transfer from the hot body to the cold body. And in order to achieve a reverse process, we have to do the same internal one, and for the external works we have designed refrigeration cycle. So before I moving on, I would like to discuss the meaning of four major component of this refrigeration cycle. So this compressor, the function for this compression is this is actually convert from the low pressure refrigerant vapors to high pressure refrigerant vapors. That process called vapor compression cycle. So the condenser, after the next of compressor is condenser. So what is mean the function of the condenser? When our compressor convert the refrigerant convert into the higher refrigerant vapor, then the temperature of the condenser removes heat from the vapor in order to cool it, or in order to change its state from the high pressure vapor to high pressure liquid in our refrigerator. So that is the function of condenser. But the condenser is used by cooling in freshwater cooling or natural air cooling by the use of electrical fan. So the third one is the expansion valve. So mostly in other country, the expansion valve is called throttling valve or metering valve. So after that, the condenser converting in the high temperature and high pressure refrigerant vapor to high pressure liquid. So we need to convert it to the low pressure liquid. This purpose we can achieve by the expansion valve or metering valve or throttling valve to reduce from the high pressure liquid into low pressure liquid. As we seen, the expansion valve
there is a small capillary tubes attached to the purpose for that to reduce the pressure. So the number 4 basic component of the refrigeration cycle is evaporator. So the evaporator works the opposite of the condenser. Function of refrigerant: high temperature converted to liquid. That is the function of condenser. And the evaporator, that's why they are opposite, because the evaporator refrigerant liquid is converted to gas by absorbing heat from the air on its compartment. The evaporator removes heat from the area that is to be cooled. The desired temperature of the cooling of the area will determine if refrigerator or air conditioning is desired, and the low temperature gas back to the compressor and the refrigeration cycle is finished. So as I told you, that the refrigeration cycle start with compressor and end with the compressor. So after this video, I will explain in Tagalog. And ito po ang channel ng Sips Peter TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. At ngayon guys, pag-usapan naman natin kung ano ang mga flow ng refrigeration cycle. Dito natin talakayin kung ano ang mga kino-convert ng mga components. Kasi sa lahat ng mga apat na component dito ay may kanya-kanya silang trabaho. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano ito nagtrabaho ang apat na basic refrigeration cycle na bago na kumpleto ang cycle ng refrigeration. So, i-explain ko sa inyo kung paano ito nagwo-works, at para maintindihan nyo ay i-explain ko ng maigi, at kung hindi nyo naintindihan ang explanation kong ito ay maaari kayong mag-comment sa baba para maipaliwanag ko sa inyo kung ano ang hindi nyo naintindihan. Okay, mag-start na ako mag-explain. So mag-start tayo dito sa compressor. So pag mag-start tayo ng compressor, mayroong tinatawag na suction side and discharge side. So dito sa suction side ay mayroon siyang low pressure, low temperature vapor. So ang low pressure ay may taglay siya na pressure na 120 PSI or power per square inch, at mayroon siyang low temperature na 4 degrees centigrade, at ang vapor nito ay mayroon siyang 100% vapor. So ngayon, pag nag-start itong compressor na to, i-compress niya itong low pressure, low temperature vapor. Pag discharge dito, dahil na-compress na siya, yun ang trabaho ng compressor. Ang low pressure ay magiging high pressure. Ang low temperature ay magiging high temperature vapor. 100% pa rin ang vapor. Ngayon,
dahil na i-compress na niya ang B4 to high pressure, to high temperature B4, dahil sa taglay ng init nito ay ang temperature nito, ang high temperature nito ay may taglay siya na init na 48 degrees centigrade at may high pressure siya na 419 pounds per square inch or PSI, at ang B4 pa rin ay 100%. Dahil kailangan mabawasan ang high temperature, siyempre pag na-compress ang gas, magkaroon siya ng high temperature dahil kino-compress siya dito sa compressor. So ngayon kailangan natin ng ipasok sa condenser. Kailangan nating i-connect natin dito sa condenser. Papasa natin dito. Pag ito ipinasa natin sa condenser, para ang purpose nitong condenser para mabawasan yung init at yung 100% na B4 i-convert yan sa liquid. Kailangan ipasa natin dito sa condenser. Yung condenser na yan ay kailangan din natin ng supply pan. Supply pan na ibubuga dyan. Siyempre pag gusto mong palamigin ang high temperature B4 ay kailangan mo ng supply pan na ibubuga dito sa condenser. So dito sa barko, hindi namin ginagamit itong supply pan. Ang ginagamit namin dito ay condenser. Ganyan. Ang kinukur naman dito ay mayroon siyang press water cooling to. Mayroon siyang in, mayroon din siyang out. Ang supply nito, instead na hangin, ay press water. Press water ang aming nilalagay para ang high temperature B4 ay magiging liquid. Yan. So i-connect lang natin dito. Ito sa barko, sa barko to, Ito sa barko ang ginagamit namin. Itong tinatawag na condenser na press water cooling. So dito sa ating mga bahay ay natural air ang ating ibubuga niyan sa tulong ng fan. Yan. Sa tulong ng fan. Ngayon, pag ito'y nabugahan ng hangin or pinalamig ng press water, ang out nito sa condenser, ang out ng condenser ay magiging high pressure, low temperature liquid refrigerant. Kita mo, ang 100% na B4 ay nagiging 100% na liquid. Yan, 100% na liquid na. Dahil sa tulong ng hangin na binubuga doon sa compressor, sa condenser. At sa katulong ng press water na kinukuling itong high temperature gas. Kasi dito sa barko, may mga tubes yan. Yan, tubes. Yung sa loob ng tubes dyan, yan, sa loob ng tubes, ay dyan dumadaan yung press water. So, ang labas doon sa tubes ay high temperature B4. So, pag ang init
at sa kalamig, magsama yan, magkaroon ng condensation. Yan ang tinatawag na condense. So, ang vapor, magka-condense yan, magko-convert yan dun sa liquid na. Kasi nako-condense na siya. Basta ang init sa kalamig, magsama yan, magkaroon ng condensation. Ang resulta niyan, liquid. Yan. So, pagdating dito, sa out ng condenser, ay kinakabitan natin ng, may tinakabit kami na isolation valve. Yan, nakakabit yan. Isolation valve. Pagkatapos ng isolation valve, kinakabitan pa rin namin ng charging valve. Lagayan namin ng charging valve. Yung charging valve na to, or charging valve nga, ito, diyan nagkakarga ng liquid refrigerant. Diyan sa charging valve na to. Dito yung tinatawag na high pressure side. Kasi discharge siya doon, di siyempre high pressure, normal. Ngayon, pagkatapos ng charging valve, ay mayroon pang nakalagay dito na dryer filter. Mayroon siyang dryer filter. Yan. Yan. So, ulitin ko maglagay ng isolation valve. Pagkatapos ng isolation valve, maglagay ng charging valve. Pagkatapos ng charging valve, maglagay ng dryer filter. So, ang function nitong dryer filter, dinadry niya dito kung ano mga ibang liquid na sumasama dito tulad nung tubig, ay sinisiparate dito sa, dinadry niya dito sa dry filter. At saka yung mga iba pang mga dumi, dito pa rin sinasala. Para paglabas dito, mayroon na namang kinakabit na monitoring glass dito. Monitoring glass. Yung monitoring glass na to, dito mo makikita kung pure liquid ang dumadaloy dito. Makikita mo siya dahil ang taas nito ay salamin. Makikita mo yung refrigerant na dumadaan dyan na kung liquid ba or gas dito. So kapag liquid ang lumabas dito, ibig sabihin gumagana itong condenser mo. Maganda yung condenser mo. Pag ito'y lumalabas ay gas pa rin, ibig sabihin itong condenser mo ay hindi na masyadong gumagana. So kailangan mo nang linisan to. Kailangan mo nang linisan. Linisan mo to, pasiritan mo ng hangin dito, linisan. Kaya minsan sa ating mga bahay, nagpapalinis tayo dito. Dito naman sa barko, pag lumabas dito sa monitoring glass ay vapor na or gas, sinusundot namin itong tubes na to. Baka marami na siyang dumi, hindi na siya maka-condense ang sakto, kaya nililinis. So balik tayo dito sa monitoring glass. Pagdating dito sa monitoring glass, mayroong nilalagay naman na solenoid valve. So, is B. Solenoid valve. Itong solenoid valve na yan, kaya nilalagay dyan para kung halimbawa mag-trip man yung air condition mo or i-off mo, automatic itong solenoid valve magsasara. Ito magsasara siya kasi ito ay mayroon siyang magnetic, electromagnetic
Pag ito ay nasupplyan mo ng current, bubukas. Ngayon, pag off siya, wala siyang supply, may spring dito, itutulak niya yung valve. Kaya magsasarkusa siya magsasara pag wala siyang supply. Ngayon, pagdating sa dito sa solid valve, ay ipapasa niya dito sa expansion valve. Ito na ngayon. Pangatlong component sa refrigeration cycle, ang expansion valve. Itong expansion valve na to, ang pumapasok dito ang high pressure, low temperature liquid refrigerant, ipapasok dito sa expansion valve. So itong expansion valve, mayroon siyang tinatawag natin na capillary, maliliit na tubo, parang walis tingting, or sa mga air condition unit mas malaki doon sa walis tingting. Basta may marami siyang naka-attach na capillaries, ang tawag doon, capillaries pipe. Yan. Pagdating dito, pinapasok mo sa expansion ang high pressure, low temperature liquid refrigerant, magiging low pressure, low temperature liquid refrigerant. So ang function nitong expansion pala ay i-convert niya yung high pressure to low pressure. Pero hindi lang yun ang function niya. Ang 100% na liquid, i-convert niya ng 75% liquid ang refrigerant. Liquid to liquid. And 25% vapor. Yan. So ayan na. Dahil sa tulong ng expansion valve, ang high pressure i-convert niya ng low pressure. Ang low temperature liquid refrigerant, i-convert niya ng, ang liquid nito 100%, i-convert niya ng 75% liquid refrigerant. So magiging low pressure liquid, low temperature liquid refrigerant 75% and 25% vapor. Dahil sa tulong ng expansion valve, dahil sa maliliit na capillaries niya. Yun ang function niya. Ngayon, pag lumabas dito sa expansion valve, medyo malamig na. Kasi mayroon siyang 25% vapor. Once nga may 25% vapor, itong linya na to lumalabas dito sa capillary ay medyo malamig. Malamig na. Malamig na siya. Medyo malamig lang, hindi yung puro talaga malamig, medyo. Ngayon, ipapasa ngayon dito sa evaporator. Yan, dito sa evaporator na to. Yung low pressure, low temperature na liquid refrigerant, mayroon siyang 75% na liquid and 25% na vapor. Ipapasok niya dito sa evaporator. So ngayon, dito sa evaporator, i-convert niya itong 75% liquid and 25% vapor. I-convert niya na magiging 100% dito. Magiging 100% na. 100% vapor. Sa tulong ng, anong tool niya? Maglalagay tayo dito ng blower. Yan. Lalagay tayo ng blower sa suction dito. Sa suctionin niya. Dito kukuha ng suction ang blower natin. Dito sa evaporator, kukuha siya ng suction dito sa likod. So, kabaliktaran dito sa condenser. Ang condenser ay pabuga. Supply. Pero dito naman sa evaporator, yung fan natin dito ay suction. Hinihigop niya yung lamig dito. Hinihigop. Ngayon, dito
ang papapasok na hangin na hinihigop ng blower ay papasok dyan doon sa evaporator. So itong evaporator na to ay mayroon siyang parang heatsink na aluminum. Papasok yung hangin doon. Papasok yung hangin. Pag ito ay pumapasok dyan ang hangin, sasaksyonin ng blower, dahil mayroon na siyang taglay na 75% na liquid, ay sasaksyonin ng blower, itong fan, yung electrical fan, sasaksyon dito sa evaporator. I-convert na itong 75% na 100% na. Kasi mayroon na siyang cooling. Mayroon na siyang cooling dito. So pag ito'y sinasaksyon dito, malamig na yan. Ang buga dito, ang buga, tandaan nyo, ang buga ng blower natin, ang buga ng electrical fan natin dito, yan, ang buga nya, yun ang nagpapalamig sa ating kwarto. Dito banda, yun ang nagpapalamig sa ating kwarto. Yun ang nagpapalamig sa room na gusto mong palamigin, sa buga ng fan dito. Dahil nakasaksyon siya dito sa evaporator na malamig na ang evaporator, sinasaksyon niya. Ang buga niya, yun ang napupunta sa ating kwarto. Kaya ang buga ng blower dito ay malamig. Cool air na siya. Cool air ang lumo dito. Cool air. Yan, cool air na dyan. Yan ang nagbibigay ng ginhawa sa atin. Yan ang nagpapahimbing ng tulog natin dahil malamig ng binubuga dito sa blower na to. So ngayon, ang pumapasok na low pressure, low temperature liquid refrigerant na may 75% na liquid at 25% na vapor, pag ito ay pumasok dito sa evaporator ay magiging 100%. Ngayon, para makumplito, para magtuloy-tuloy ang trabaho ng refrigeration or air condition, kailangan ma-convert niya ng 100% vapor na dumadaan dito sa evaporator para ipakain naman niya doon sa saksyon ng compressor. So pag nakalabas dito ang 100% na vapor ay sasaksyonin ng compressor, ang magiging low pressure, low temperature vapor na. Malamig na siya. So, kamukha nung sinasabi ko, may lamig siya na 4 degrees. Para matuloy-tuloy ang cycle natin, bumabalik ang 100% na vapor dito sa saksyon ng compressor. So, ito na ngayon ang complete refrigeration cycle pagdating dito sa compressor. Kaya ang refrigeration cycle start with compressor and end with compressor. Yan na ang complete na ang ating cycle. Ngayon ibabalik ko ang mga function dito sa basic refrigeration cycle. Isa-isahin ko kung ano na ang mga function niya. Nakikita niyo dyan para di kayo makalimot. Ang compressor, anong trabaho ng compressor? I-convert niya ito, i-compress niya yung low pressure, low temperature vapor, i-compress niya ng to high pressure, high temperature vapor. Yun ang trabaho niya. Yun ang trabaho niya. I-convert lang niya yung low pressure, low temperature vapor to high pressure, high temperature vapor. Yun ang trabaho ng compressor. Ngayon, ang trabaho ng condenser. Ang trabaho ng condenser ay magpalamig sa high temperature vapor. I-convert niya doon ang vapor to 100% liquid. So, dalawa ang function niya. Ang condenser ay magpalamig at mag-convert ng gas to liquid. Yun ang trabaho ng condenser. Ayan.
Ito namang expansion sa mga pangatlo na to, ang purpose nito, ang trabaho nito, i-convert niya itong high pressure to low pressure. I-convert niya itong 100% liquid to 75% liquid. Yun ang trabaho ng expansion dahil sa tulong ng capillaries niya. So, dito naman sa evaporator, ang trabaho naman ito ay yung liquid 75 liquid refrigerant, i-convert niya yan, idagdag niya dito sa 25% at gagawin niyang 100% sa tulong ng suction pan. Dito sa suction pan, at the same time dito tayo nakinabang, dito natin kinukuha yung lamig na ipapalamig sa ating kwarto at tayo ay makatulog ng mahimbing dahil sa binibigay ng evaporator na maganda. Ngayon, mayroong mga problema ay nag-yellow dito. Nag-yellow siya. So, ibig sabihin nag-yellow siya. Ang pumapasok dito ay mataas yung vapor. Pag lumabas sa expansion valve na nag-yellow itong evaporator, mataas yung vapor dito. Dapat dito 25% lang. Yun ang unang cause. Pangalawang cause, baka mahina ang suction blower mo or barado ang likod ng evaporator. Kasi dito kalamitan pumapasok yung mga dumi dyan dahil maliit lang yung heatsink na parang gumagano siya, maliit siya, kaya nabrahan. Kaya ang ginawa doon, nilalagyan ng filter dito, air filter, para lahat ng dumi na pumapasok dyan sa evaporator ay masasala dito sa filter upang hindi na magbara. Kasi pag ito ay nagbabara, ang mangyari dyan, dito magkaroon ng yelo. Ang tubo na to ay magkakaroon ng yelo. Yan ang problema dyan. So, sana naintindihan nyo itong explanation ko. Kung hindi kayo na satisfy sa explanation ko, maaari kayong mag-comments dito sa baba at sasagutin ko yan kung maka-online ako. Kung medyo mabahaba yung sasabihin nyo, pwede kayong mag-message doon sa Facebook ko page, ang Sips Peters TV. Doon, may page tayo doon kayo mag-message kung medyo mahaba yung mga katanungan nyo at sa mga personal na katanungan nyo, kung nahiya kayong mag-comments dito. So sana nag-enjoy kayo sa aking naibahagi na 4 basic refrigeration cycle. Sana kayong hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe nitong channel na ito, at sinisiguro ko sa inyo ay marami kayong matutunan dito sa channel na ito. Ito ay para sa mga baguhan at sa mga land job na mga welder at saka pipe fabricator at saka yung mga welder dyan sa local natin sa Pilipinas at saka yung mga nag-aaral pa ng mga welder. Kung gusto nyo magtrabaho sa barko, i-subscribe nyo itong channel na ito dahil marami kayong matutunan dyan. Wala akong hinahide dyan na techniques, lahat ibihagi ko sa inyo dahil sinasabi ko sa inyo na medyo may kaedad na tayo, ay malapit na tayong mag-retire, at sa tulong ng aking channel na to, maibahagi ko sa inyo at matulungan kayo. So marami pong salamat sa inyo at sana naintindihan nyo itong explanation ko. Ito po ang channel ng Sips Peters TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.